Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Napahanga naman ang lolo dito ni Sakuragi nang marinig nito ang sinasabi tungkol nga sa pag-imbestiga doon sa nakawan sa kanilang kumpanya. Kaya naman napabilib itong si Don Fermin sa kanyang apo. Apo, walang ibang magmamana ng kumpanya kundi ikaw lamang. Ikaw lang ang nag-iisa kong kadugo at apo, kaya wag mo naman sanang tanggihan. Ani ni Don Fermin kay Sakuragi. Pag-iisipan ko, lolo. Pero hanggat nag-aaral pa ako, gusto ko sanang mag-enjoy muna hanggat bata pa ako. Ayokong tumanggap ng responsibilidad na hindi ko pa lubos na mauunawaan ang lahat. Tsaka, 2 weeks ko na pong hindi nadadalaw ang nobya ko. Baka pwedeng puntahan ko siya. Pakiusap na anas ni Sakuragi kay Don Fermin na tumango naman sa gusto ng apo. Salamat, lolo. Masayang sabi ni Sakuragi. Samantalang na makaalis si Sakuragi, tiningnan ni Don Fermin si Butler Lee. Ginagawa mo pa rin ba ang inuutos ko sa iyo? Tanong ni Don Fermin kay Lee. Opo sir, naiintindihan naman ho ng nobya ni Senyorito Sakuragi ang sitwasyon. Okay na rin po ang kalagayan nila at ang baby. Sa ngayon ho, maipinapadala na si Yoshi sa bahay nila. Tumangaw si Don Fermin sa sinabi ni Lee bago ito nginitian. Salamat sa tulong, Lee. Maaasahan ka talaga. Nakangiting saad ni Don Fermin sa kanyang katiwala. Wala ho iyon. Malaki na rin ho ang naitulong nyo sa akin magmula pa noon. Nakangiting saad ni Lee sa kanyang amo. Para ka na rin pamilya ko, Lee. Huwag mo nang pakaisipin pa ang bagay na iyon. Sige, magpapahinga na ako. Ihatid mo na lang ang apo ko sa nobya niya mamaya. Tumango naman si Lee kay Don Fermin bago yumukod nang magsimula ng maglakad ni Don Fermin palayo. Samantalang, pagkababa mula sa hagdanan si Sakuragi, nakita niya pa ang lolo niya na mukhang pagod na pagod kaya nilapitan niya ito. Lolo, tawag ni Sakuragi sa lolo niya. Bakit apo? Tanong ni Don Fermin kay Sakuragi. May masakit ba sa iyo? Bakit parang ang tamlay nyo? Nag-aalalang tanong ni Sakuragi sa lolo nito. Umiling naman si Don Fermin kay Sakuragi bago ito tinapik sa braso. Ayos lang ako, apo. Walang sakit ang makakatalo sa lolo mo. Hihintayin ko pang maikasal ang apo ko bago ako mamamaalam sa mundo. Pagbibirong saad dito, sabay tawa. Subalit, hindi iyon ikinatuwa ni Sakuragi. Lo, alam ko na may nararamdaman kayo. Matanda na kayo at hindi na kayo bumabata. Alam ko rin kung bakit palagi kayong stress. Dahil iyon sa kumpanya, di ba? Kaya napag-isipan ko na habang nag-aaral ako, pag-aaralan ko rin ang pasikot-sikot ng kumpanya natin. Sinserong saad ni Sakuragi sa lolo na maluha-luhang nakatingin sa kanya. Salamat, apo. Sobrang naa-appreciate ko lahat ng ginagawa mo para sa akin at sa kumpanya natin. Nakangiting saad ng lolo ni Sakuragi. Ngumisi si Sakuragi sa lolo nito bago nailing. Magdadrama pa ba tayo dito? Hindi ko namang hahayaan na mawala ka na lang ng basta sa akin, lolo. Gusto ko pang ipakilala sa iyo ang girlfriend ko at anak ko. Ikaw pa ang magbabantay sa anak ko kapag nag-aaral ako. Pabirong saad ni Sakuragi dito. Malakas naman na natawa si Don Fermin sa sinabi ng apo bago ito pabirong sinuntok sa sikmura. Aray, lolo, ang lakas-lakas mong manuntok. Tapos nagpapahina-hina kayo. Magpahinga na po kayo. Pag-uwi ko, tutulungan niyo po ako sa mga papilis ng kumpanya natin. Saad ni Sakuragi na ikinatango naman ni Don Fermin.
Mag-iingat ka, Apo. Huwag ka nang masasangkot sa gulo, ha? Tumango si Sakuragi bago hinalikan sa noo ang kanyang lolo. I love you, Lolo. Mag-iingat po kayo dito. Saad ni Sakuragi bago itiningnan si Lee at naglakad palabas ng main door ng mansyon. Samantalang, nasa loob pa lang ng sasakyan si Sakuragi patungo sa bahay ni Aki. Nakaramdam na siya ng hindi maganda. Pumasok ang sasakyan nila sa mismong village kung saan nakatira ang nobya at mami nito. Pinagmasdan ni Sakuragi ang biniling small red box galing mula sa kanyang ipon dahil sa kanyang pagtatrabaho. Hindi na rin niya nakasama pa si Hazime, Sukumo, Jun at Sashi sa kanyang trabaho. Nabalitaan na lang ni Sakuragi na umalis na ang mga ito. Sir, nandito na ho tayo. Pagbibigay alam na saad ni Lee kay Sakuragi. Tumango naman si Sakuragi bago inilagay ang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Bumaba na siya sa sasakyan at malaking ngiting pinindot ang doorbell na nandoon. Ilang minuto pa ay ang mukha ni Rukawa ang nakita niya. Nakasimangot ito dahil mukhang expected dito ang pagdating niya. Ang dala naman ni Sakuragi na pasalubong kay Aki at Akira ay ibinigay niya kay Rukawa. Nagulat pa ito nang ibigay sa kanya ito ni Sakuragi. Tatawa-tawa itong naglakad papasok sa kanilang bahay. Gunggong, ginawa mo pa akong taga-bit-bit nitong regalo mo. Angal ni Rukawa kay Sakuragi. Sus, meron ka rin naman dyan. Ikaw pa ba makakalimutan ko? Ngising saad ni Sakuragi na tiningnan pa si Rukawa na may pangahasar. Ngumiwi naman si Rukawa na parang nindidiri sa inaasta ni Sakuragi ngayon sa kanya. Gunggong ka talaga, mandiri ka nga. Di ko naman sinabi sa iyong bilhan mo ako ng pasalubong. Laban na sabi ni Rukawa. Huminto si Sakuragi sa paglalakad at blankong tiningnan si Rukawa. Napaatras naman si Rukawa nang makita nitong masama niyang tiningnan si Sakuragi. Ayaw mo? Malamig ang tono ng boses na tanong ni Sakuragi pabalik kay Rukawa. Gusto siyempre. Tumango si Sakuragi bago nagpatuloy maglakad papasok sa bahay nila. Mabuti, gusto mo pa nang sinusuyo ka eh. Tatanggapin mo naman pala. Pangaasar ni Sakuragi kay Rukawa. Gunggong ka. Singhal ni Rukawa pabalik kay Sakuragi. Samantalang, pagkapasok ni Rukawa sa loob ng bahay, nasa labas pa rin si Sakuragi na naghihintay sa pagdating ni Aki at Akira. Nakita siya ni Rukawa at tiningnan siya nang nagtataka. Bakit di ka pumapasok? Takang tanong ni Rukawa kay Sakuragi. Hindi dapat ako basta-basta pumapasok nang walang pahintulot ni Aki at mami niya. Rason na sagot ni Sakuragi pabalik kay Rukawa. Ang arte mo, bahala ka dyan, maghintay. Gatol ni Rukawa at chill na naupo sa single sofa. Hawak na nito ang dala ni Sakuragi para sa kanya. Naiiling na tiningnan lamang siya ni Sakuragi na printing nakaupo doon habang nilalantakan ang pagkain na dala niya. Mabulunan ka sana. Bulong na saad ni Sakuragi. Bigla namang naubo si Rukawa na ikinatawa ni Sakuragi. Deserve. Anas ni Sakuragi sa kaibigan na nauubo pa rin. Dumating naman si Aki at Akira na kabababa lang ng hagdanan. Sakuragi? Tiling saad ni Aki. Agad naman siyang inalalayan ni Sakuragi nang bigla itong madapa. Aki, bakit naman kailangan mo pang tumakbo? Singhal ni Sakuragi. Nagulat si Aki at ang dalawa pa nilang kasama sa ginawa ni Sakuragi. Paano kung nadapa ka at nasaktan ka? Paano si baby? Patuloy pa rin pagsasalitang ani ni Sakuragi kay Aki. Yumuko naman si Aki bago tumango. Sorry na, namiss lang naman kita eh. Bulong na saad nito. 2 linggo ka ba namang hindi nakita? Dagdag pa nito na ikinabuntong hininga ni Sakuragi. Sorry din, pero next time, maglakad na lang ha.
Tsaka ka nalang tumakbo pag wala na si baby sa tiyan mo at magaling ka na. Anas ni Sakuragi sa nobya. Tumango si Aki at pagkaraay, ngumiti dito at niyakap ng mahigpit si Sakuragi. At dahil sa asiwa nga si Rukawa sa sweetness na nakikita niya sa dalawa, tumayo ito mula sa sopa at naglakad patungo sa labas. Tumawa naman si Akira nang makita ang ekspresyon ng mukha ng panganay na